Ayon pa rin kay Presidential Spokesman Ignacio Bunye, ipinatutupad na ang pagrevisa sa mga polisiya, pamamaraan at ground rules at pati na rin ang kakayahan ng mga police commanders sa nasabing mga insidente. Naunang binigyang diin ng kalihim na hindi dapat gawing bayani ang mga taong gumagawa ng hindi tama. Iginiit din ni Secretary Bunye na ilalapat ng puspusan ng katarungan sa mga bumihag sa mga bata, kaalinsabay ng pag-aaligata sa kapakanan ng mga ito at ng kanilang mga pamilya. Mananatili sa pwesto bilang Manila Police Chief si Senior Superintendent Danilo Abarsosa. Matapos pansamantala isa-isang tabi ni DILG Secretary Ronaldo Puno ang kanyang relief order laban sa nasabi opisyal. Si Christine Roque para sa detalye. Tinanggap ni DILG Secretary Ronaldo Puno ang apela ni Philippine National Police Chief Oscar Calderon na pansamantalang ipagpaliban ang administrative relief ni Manila Police District Acting Director Senior Superintendent Danilo Abarsosa. Ang deferment na ito ay bigyan ng panahon umano si Abarsosa upang ipaliwanag ang mga naging lapses o kapabayaan sa naganap na hostage crisis sa Maynila. It would appear na talagang nagkaroon ng lapses on the crowd control security. The ideal is we should have secured the area, isolated it from the view of the yung mga observers doon. Yung conduct of the role of the ground commander to the negotiator mukhang kulang to include the role of the security elements doon. Bagamat hindi kasama sa deferment sina Manila Police District Station 5 Commander Superintendent Rogelio Rosales at Lotan Precinct Commander Chief Inspector Bernardo Cubacum, hindi ligtas si Abarsosa sa investigasyong pinamumunuan ni General Avelino Razon. I would say that as of today, the District Director is not off the hook in this case. Continuous pa rin yung investigations depending on the findings. Yun nga, pinadefer ko lang yung administrative relief niya because we really need a continuous administrations of the Manila Police District at this time. Very critical kasi positions yan. Nilinaw naman ng PNP na ang kanilang pulong ay hindi para mag-akusa, kundi para tukuyin ang mga naging kakulangan ng kapulisan upang mas maging maayos ang pagpapatakbo sa mga ganitong insidente. Magpapakunda kami ng training dito. We will start with the Manila Police District and then iikot yan sa lahat ng districts dito until such time na lahat ng city and municipality dito sa Metro Manila will have its own hostage negotiation team. Sa kabila ng mga lapses, sabi ni Deputy Director General Varilla, patunay lamang na kontrolado pa rin ang kapulisan ng sitwasyon pagkat walang dugong dumanak sa pag-hostage ni June Ducat at napalaya ng mapayapa ang 32 preschoolers at 2 guro. Para sa National Broadcasting Network, ito si Christine Roque, ang inyong tagapagbalita. Ipinapensa naman ni Senador Bong Revilla si Senior Superintendent Danilo Abarsosa at ilang pang opisyal ng Police Maynila. Anya siya ang makapagpapatunay na ginawa ng nasabing mga opisyal ang kanilang mga responsibilidad nang naaayon sa pangangailangan ng mga sandaling iyon. Iginit ni Revilla na kontrolado ng pulisya ang buong sitwasyon taliwas sa kasalukuyang perception. Naunang nakiusap si PNP Chief Oscar Calderon kay Secretary Puno na ipagpaliban muna ang pagsibak sa pwesto kay Abarsosa habang hindi pa natatapos ang investigasyon sa kanya. Ipinagtanggol din ni Manila Mayor Lito Atienza si Abarsosa sa pagsasabing sa buong panahon ng hostage crisis ay lagi niyang nakikita sa area ang Manila CPD o Manila Chief. Iniimbestigahan naman ng DSWD ang Musmos Daycare Center na pinangasiwaan ng hostage taker na si Armando Ducat Jr. Ayon kay DSWD Officer Victoria Navida, kanilang aalamin kung paano ito napahintulutang makapag-operate kahit na ang gusaling ginagamit ay pag-aari ng isang pribadong mamamayan. Base sa mga ordinaryong kalakaran, ang anumang daycare center ay kalimitan na pinatatakbo ng mga lokal na pamahalaan at ng mga magulang. Base rin po sa report ng regional office kung ano ba yung history ng pangyayari. Kasi kakaiba talaga siya, di ba? Doon po kami makakagawa kung anong polisiya po ang pwede namin baguhin regarding organizing of daycare center. Kasi base po sa initial na knowledge namin, yung daycare center na yon ay parang nasa private house ni Mr. Ducat. Pinatigos na isang ma-influensyang business group ang pulisya at maging ilang broadcast networks kaugnay na naganap na hostage drama. Ayon kay PCCI Chairman Donald D., nabigo ang PNP sa crowd control kaya't nalagay sa peligro ang mga syosero na nagsipaglapitan sa bus.
Samantala, hindi anya dapat nagsagawa naman ng live broadcast ang ilang istasyon ng radyo sa nagaganap sa loob ng bus dahil pinalakas lamang nito ang loob ng hostage taker. Iginit pa ni Dean na baka pamarisan pa na iba si June Ducat dahil pinasisikat siya ng media. Labas-pasok. No? Pangalawa problema rito, hindi ko may naano media, dapat sana, naiintindihan ko, soft ang ating institusyon. So, yun naman si Ducat, gusto niya magkaroon ng media exposure.